maiinit na balita ngayong tanghali. Signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Northern Luzon at Catanduanes dahil sa bagyong Leon ayon sa Pag-asa. Bilang ng mga nasawi sa Bagyong Christine, pumalo na sa 116 ayon sa NDRRMC. Bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura na itala. Investigasyon ng Senado kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs nagsimula na ngayong araw. Dating Pangulo Rodrigo Duterte at dating Senador Leila de Lima kapwa dumalo sa pagdinig. Bentahan ng gulay sa Masbate tumaas ng 5 beses ang presyo matapos ang Bagyong Christine. House Blue Ribbon Committee may nakikitang potensyal na impeachment grounds laban kay Vice President Sara Duterte. Concession deal para sa privatization ng Lagundingan Airport nilagdaan na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 28, 2024. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sumampa na sa 116 na tao ang bilang ng nasawi bunsod ng pananalasan ng Bagyong Christine sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bukod sa mga namatay, lumobo na rin sa 100 at siyam ang bilang ng naitalang sugatan, habang may 39 pang mga nawawala. Samantala, pumalo na rin sa mahigit 2.5 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa sektor ng agrikultura, habang nasa mahigit 1.5 billion pesos na ang infrastructure damages. Nasa 6.7 million na mga Pilipino ang naapektuhan ng nakaraang kalamidad at mahigit sa 700 mga lugar sa bansa ang binaha. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang relief operation sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Pumunta si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalawigan ng Camarines Sur nitong weekend upang tignan ang kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Namahagi rin ito ng tulong sa mga naapektuhang residente. Ang detalye sa ulat ni Alan Manansala. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga biktima ng severe tropical storm Christine sa Camarines Sur nitong Sabado, Oktubre 26. Agad itong nagsagawa ng site inspection sa Barangay Kausip, Bula, Camarines Sur. Pagkatapos nito, agad naman nitong tinungo ang Naga City Hall na siyang naging pansamantalang evacuation center ng ilang mga residente. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo ay ang pag-abot ng financial assistance mula sa Office of the President na nagkakahalaga ng 50 million pesos sa Albay Provincial Government at 30 million pesos sa Naga City Government. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy ang paghahatid ng pamahalaan ng tulong para sa pagbangon ng mga apektadong lugar mula sa kalamidad. Nais ding matiyak ng punong ehekutibo sa kanyang pagbisita na nasa mabuting kalagayan ang mga evacuee matapos na lumubog sa baha ang kanilang mga bahay. Kasabay ng pagdalaw ng Pangulo, inumpisa na rin ang pamamahagi ng cash assistance sa tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod pa ang pamamahagi ng family food packs na nasa 56.5 million na halaga para sa buong Bicol Region. Mabigat itong nangyari sa inyo na napakalaki ng tubig na dumaan at ang mahirap kasi yung baha na hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Marami doon sa akin, hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya nakakatapan na sa nakaraan. Ngayon, para sa ngayon, ay asahan ninyo. Basta nandito ang kamada, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng flood control infrastructure sa lalawigan.
Dito ay muling binuhay ni PBBM ang ideya na silipin muli ang Bicol River Basin Development Program, isang major regional development program ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1973 pero binuwag noong 1990. Binubuo ang naturang programa ng economic, community at infrastructure developments sa rehiyon. Aniya, itutuon ang proyekto sa flood control aspect at target na masimulan bago o sa taong 2026. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan, ang Bicol River Basic Flood Control Project ay updated na nitong Hulyo at ang Korean Exim Bank ay handa umanong pumondo nito. Maliban sa tulong para sa displaced families, dumating na rin sa Naga City ang augmented rescue equipment mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang 5 solar-powered water purifier at 2 4K Achilles rubber boats, 6 na chainsaw at 25 life vest. Gamit ang mga water asset na ito, maaaring suyurin ng city government at ng rescue teams ang ilang barangay na lubog pa rin sa tubig baha tulad ng Barangay Mabolo at Triangulo. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Natagna ng oil spill boom ang Philippine Coast Guard sa palibot ng motor tanker na tumagilid sa Batangas Port sa kasagsagan ng pananalasan ng Bagyong Christine sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Nasa 7 segment ng oil spill boom na may habang sa 175 meters ang inilatag ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard Marine Environmental Protection Enforcement Response Group sa palibot ng MTKR Cassandra na tumagilid sa Batangas Port. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, tumagilid ang port side nito ng nasa 25 to 30 degrees matapos sampasin ng malalakas na alon bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Dahil sa insidente, nakadetek ang crew at Bureau of Customs ng leak sa naturang barko na patuloy namang minomonitor ng mga otoridad. Ayon naman sa MEPERU Batangas, base sa kanilang assessment, ang uri ng tumagas na diesel ay non-persistent oil na inaasahang kusang magdi-disperse dahil sa ito ay light compound. Sa kasalukuyan ay wala namang nakikita ang mga otoridad na significant threat sa kapaligiran. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ng Department of Health o DOH na tataas ang mga kaso ng leptospirosis sa susunod na 2 linggo dahil sa matinding pagbaha dulot ng Bagyong Christine. Ayon kay DOH spokesperson Asek Albert Domingo, bumaba na ang bilang ng mga may leptospirosis bago pa ang bagyo, ngunit maaring tumaas muli ito dahil sa marami ang lumusong sa baha. Pinayuhan niya ang mga naapektuhan na magpakonsulta agad sa health center para sa posibilidad ng pag-inom ng antibiotics. Ang leptospirosis ay maaaring makuha mula sa ihi ng daga na humahalo sa tubig baha at nagdudulot ng lagnat, pagsusuka, pananakit ng kalamnan at iba pa. Tumulong sa isinagawang relief operation sa mga nasalanta ng Bagyong Christine noong Sabado ang mga military aircraft ng bansang Singapore at Malaysia. Gamit ang C-130 cargo aircraft ng Singapore Air Force at Eurocopter EC-725 ng Royal Malaysian Air Force, inihatid ang mga relief items sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo bilang bahagi ng humanitarian assistance at disaster response. Bukod sa air assets ng Singapore at Malaysia, nanguna rin sa relief operations ang puwersa ng Philippine Air Force kung saan ginamit rin ang mga Black Hawk helicopter ng Pilipinas para maihatid ang tulong na kinakailangan ng ating mga kababayan. Inihikayat ng Land Transportation Office o LTO ang mga motorista na ipagpaliban muna ang pagbiyahe patungo ng Bicol at Visayas Region bunsod ng pinsalang idinulot ng Bagyong Christine. Ayon sa LTO, may ilang mga kalsada pa rin sa Bicol at Visayas ang hindi pa rin madaanan dahil sa mga pagbaha, habang may ilan ang nasira at may congestion rin dahil sa dami ng mga na-stranded.
Sa advisory ng LTO, tanging mga truck at heavy vehicles lamang ang maaaring makadaan sa area ng Bicol. Payo ng LTO sa mga motorista, hintayin muna na bumuti ang sitwasyon at tiniyak na magbibigay ng kaukulang update hinggil sa estado ng mga daanan sa Bicol at Visayas. Sa tindi ng pinsalang iniwan ng bagyong Christine sa sektor ng agrikultura, nasa halos 5 beses ang itinaas ng presyo ng gulay sa lalawigan ng Masbate. Kaya dumaraing ang mga residente doon sa sobrang taas ng presyo ng gulay. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, magkano ngayon ang bentahan ng gulay dyan sa Masbate? Wala bang ipinatutupad na price freeze dyan ang DTI? Yes, Ella, sa ngayon ang presyo ng gulay dito sa pamilyang lungsod ng Masbate ay umaabot sa 20 pesos hanggang 120 pesos kada kilo yung mga inaangkat na gulay mula doon sa Baguio City, Quezon, tsaka maging dito sa Cebu. At wala pa naman tayong impormasyon kung nagpapatupad na ba ng price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI Masbate dito sa isla. Gaya na lamang ng repolyo na dating 80 pesos, ngayon ay 200 pesos na per kilo. Ang bentahan ng patatas, 160, dating 120. Carrots, dating 120, ngayon 300 na. Sayote, 80 pesos per kilo, nasa 80 pesos na. At singkamas, dating 80 per kilo, ngayon ay 100 pesos na. Busod na epekto na nakaraang bagyong Christine sa bansa, kulang na ang supply na inaangkat na gulay sa mga lugar ng Cebu, Baguio City at Quezon. Naantala kasi ang dating na mga cargo dahil walang biyahe ang mga shipping lines nitong mga nakaraang araw. Kwento na ilang tindera, yung mga dumating na supply may sira na din sa tagal na pagkakatenga ng mga cargo dahil walang biyahe dulot ng bagyong Christine. Konti yung supply ngayon, saka yung biyahe. 2 days bago nagdatingan yung mga bago na namang supply na mga gulay. Meron kapon dumating galing Cebu, kaya lang madaming sira. Daming damage yung mga gulay na dumating. Pakiusap naman ng Provincial Agriculture Officer Engineer Cheryl Almario, hindi maiwasan na magkaroon ng paggalaw ng presyo ng gulay dahil sa kalagayan ng isla ng Masbate. Pakiusap din sa mga matitinda, sa mga nagtitinda na huwag abusuhin ang bentahan ng gulay. Alam naman po natin na ang Masbate ay isa pong isla sa Kabikulan. So medyo yung ating supply ng agricultural products ng mga gulay ay nanggagaling pa sa ibang probinsya. So since walang biyahe, kailan lang po nag-resume ang biyahe ay medyo may kakulangan po tayo sa supply ngayon ng mga gulay. Huwag naman sana pong abusuhin na since alam natin may kakulangan. Yung iba sinasamantala din na taasan ng sobra. So i-consider din po natin yung kakayahan ng ating mga kababayan na bumili. Magsasagawa naman ng inspeksyon at monitoring ng Provincial Agriculture sa mga gulay na ibinebenta sa pamilyang lungsod. Samantala, batay sa tala ng Provincial Agriculture, umabot na sa 276 milyong piso ang halaga ng iniwang pinsala sa pananim na palay sa isla ng Masbate. Ito yung mga palay na malapit na sanang anihin na nalubog sa tubig baha sa kasagsagan ng bagyong Christine. Sa 10 munisipalidad na ang nakapagpasa ng kanilang damage report na nasa 4,000 ektarang taniman ng palay na apektado. At umabot naman sa nasa 10,000 magsasaka ang napinsala ang kanilang kabuhayan. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Natagpuan na ang lahat ng biktima ng landslide sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas. Kahapon, na-recover na ang huling nawawalang bangkay ng isang 2 taong gulang. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi quarrying ang dahilan kundi ang malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Christine. Sa kabuuan, nasa 56 ang napaulat na nasawi sa Batangas. Nananatiling pahirapan ngayon ang paglilinis sa mga naiwang makapal na putik sa mga bahay ng mga residente sa Talisay, Batangas. Ito ay bunsod pa rin ng nangyaring landslide doon. Mula sa Talisay, Batangas, makibalita tayo kay Ari Silvestre live.
Aris, kumusta na ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Talisay? Yes, Ella, ngayon ay patuloy nga na naglilinis ang ating mga kababayan dito sa Talisay, Batangas. Dahil makapal na putik at lupa ang bumungad sa mga residente sa Talisay, Batangas, dulot ng bagyong Christine na patuloy ang kanilang paglilinis na kanilang mga tahanan, dulot ng pagguho ng lupa o landslide. At ilang bahagi ng mga kalsada ay patuloy pa rin nililinis ang mga putik, bato at mga punong kahoy. Ilang trade sector ang naapektuhan nito gaya ng mga gasolinahan at naapektuhan din ang pagguho ng lupa ang mga pampubliko at pribadong sasakyan. Pati na rin ang mga bahay ay nasira dulot nito. Nilinaw naman ni Batangas Governor Hermelando Mandanas na hindi kwaring ang sanhi ng mga landslide kundi ang malakas na pagbuhos ng ulan sa lalawigan ng Batangas. Ayon naman kay Robert Casual Calixtro, isa sa mga residente na naapektuhan ng bagyong Christine, ay humihingi sila ng tulong sa pamahalaan upang malinis ang kanilang lugar. Ayon naman, Ella, sa Office of the Civil Defense ng Calabarzon 4A, ay magsasagawa sila ng pag-aaral sa nangyaring landslide sa lalawigan ng Batangas. At yan mo ng update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aris Silvestre. Hindi pa man tuluyang nakaka-recover mula sa pananalasa ni Bagyong Christine, muling nahaharap sa banta ng panibagong bagyo ang ilang lugar sa Cagayan at Isabela. Sa ngayon ay suspindido muli ang klase sa ilang mga lugar doon dahil sa Bagyong Leon. Ang detalye ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang mga kababayan natin sa Isabela at Cagayan at ramdam na ba yung Bagyong Leon doon? Yes, aga sa ngayon nga ay hindi pa ramdam ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Isabela at Cagayan ang Bagyong Leon. Pero pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan habang patuloy pa rin ang kanilang relief operation sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. October 27, bandang alas 11 kagabi nang tuluyang ideklara ang ilang bayan sa lalawigan ng Isabela, kabilang na ang bayan ng Maconacon, Divilacan, San Pablo, Ilagan City, Cabagan, Tumawini, Palanan, San Mariano at Dinapige, maging ang silangang bahagi ng Cagayan Province ay nasa ilalim ng Signal Number 1. Dahil dito, muling ipatutupad ang ilang ordinansa sa mga nabanggit na bayan tulad ng liquor ban policy kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang paglalako, pagbili at pag-inom ng nakalalasing na inumin. Maliban dito, mahigpit din pinagbabawal ngayon sa mga coastal areas ang paglalayag o pagpapalaot ng anumang sasakyang pandagat, maging ang paglangoy at iba pang aktibidad sa mga ilog at baybaying dagat. Samantala, ilang bayan na sa probinsya ng Cagayan ay nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw ng Lunes, October 28 dahil nga sa banta ng Bagyong Leon. Ito ay alinsunod din sa inilabas na DepEd Memorandum Order number 37 Series of 2022. Kindergarten hanggang grade 12 kabilang ang Alternative Learning System o ALS sa pampubliko at pribadong paaralan. Kabilang dito ang bayan ng Lalo, Piñablanca, Bagao, Gonzaga, Santa Ana, Santa Teresita at Gataran. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pamimigay ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development Field Office Region 2 sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Samantala, nagpadala ng water filtration system ang team ng COD Region 2 sa lungsod ng Ilagan kahapon, kung saan ang team ay binubuo ng 8 katao mula sa OCD Central Office na nangangasiwa sa water filtration truck ng OCD upang magbigay ng ligtas na inuming tubig sa mga apektadong komunidad. Aga sa ngayon nga ay pinapaalalahanan na mag-ingat ang ating mga kababayan sa mga low-lying areas na nakatira sa mga lugar na ito, lalo na ang pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sa iba pang balita, pinaghahandaan na ng NLEX Management ang posibleng dagsa ng mga biyahero sa darating na undas. Base sa inisyal na pagtaya ng NLEX Management, maaaring tumaas ng 10% ang traffic volume na magsisimula sa darating na Huwebes.
Mula sa Balintawak Toll Plaza, may report si Nestor Torres live. Nestor, ano-ano ang mga paghahanda ng NLEX management sa inaasahan dagsa ng mga bibiyahe sa darating na undas? Magandang tanghali, Ella. Ilang araw na nga lang bago itong long holiday ay talagang pinagandaan o handang-handa ng NLEX management sa mabigat na trapiko na posible nga maranasan sa darating na Huwebes itong October 31 at kung saan nga ay nasa mahigit 1,000 NLEX personnel ang kanilang i-deploy mula sa NLEX hanggang sa SETEX at para makontrol yung mabigat na trapiko. Mula sa 300,000 aakyat ng hanggang 330,000 na ang inaasahan na volume ng mga sasakyan na maglalakbay sa kababaan ng Luzon Expressway o SFX ngayong long holiday. Ayon kay NLEX Traffic Senior Manager Robin Ignacio, nasa 10% ang inaasahang pagtaas ng volume ng mga sasakyan na mararanasan mula October 31 ng 6 a.m. hanggang 6 p.m. ng October 31. At sa November 1 naman, ng 5 a.m. hanggang 2 p.m. ng November 1. Anya na paghandaan na nila ang heavy traffic kung saan 1,500 NLEX personnel nga ang kanilang i-deploy sa expressway. May mga inihanda na rin ang NLEX management na mga additional temporary signage para at least guided ang mga magbabiyahe ng mga motorista papuntang norte sa mga probinsya. Mula po October 31 hanggang November 4. Yung period na po yun, we are expecting po na tataas yung volume po natin na about 10%, average of 10% increase. Kaya kami naman po ay magdi-deploy po ulit ng mga around 1,500 patrol personnel, mga marshal, security, at saka yung mga incident response teams natin. Pati po yung ating mga lane personnel sa ating mga toll plazas. Samantala, ipatutupad rin ang Safe Trip Mo Sagot Ko program ng NLEX sa mga masisiraan na sasakyan na may pre-towing naman para sa Class 1 vehicles lamang sa nearest exit point para ito simula sa October 31 ng 6 a.m. hanggang 6 a.m. ng November 4. Samantala, tigil na rin ang road repair ngayong October 31 para makaiwas sa mabigat na traffic. Paalala ng NLEX management sa mga motoristang wala pa ring RFID sticker ay magpakabit na at magpa-load sa NLEX customer service malapit sa mga toll plazas ito, particular sa Balintawak at Santa Rita, Giginto. Pwede rin namang bisitahin lang ang website na www.easytrip.ph at andun lahat ng listahan ng lahat ng lokasyon kung saan sila pwedeng magpakabit at magpa-load kung saan malapit dito sa kanilang mga lugar. Samantala, habang sa mga babiyahe naman pabalik ng Metro Manila ay maranasan ng heavy traffic pa rin. Ito naman ay sa November 2 ng 3 p.m. hanggang November 3 ng 8 a.m. maging sa November 4 naman ng 8 a.m. Sa ngayon nga, Ella, sa kasalukuyan, kung mapapansin mo dito sa Balintawak Toll Plaza ay maluwag pa rin ang daloy naman ng trapiko, pero sa darating nga na sa October 31 sa Huwebes ay bubuksan lang yung tatlong cash lane dito. Pero sa ngayon ay marami naman ng mga naghahabol na para magpakabit ng RFID hanggang maaga para at least iwas aberya ang ating mga motorista, lalo na itong long holiday at inaasahang mabigat na trapiko sa Huwebes. At yan mo tayong latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Aabot na sa halos 800 provincial buses ang nabigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang masiguro na may sapat na bilang ng mga bus na masasakyan ang mga pasaherong magsisiuwian ng probinsya sa darating na undas. Ang detalye alamin natin kay JP Nunez live. JP, ano-anong mga ruta itong nabigyan ng special permit ng LTFRB para sa undas? Yung mga provincial bus yan na nabigyan ng special permit ay yung mga provincial bus dito sa Luzon, pati yung mga ibang provincial bus dito sa Metro Manila, tsaka yung mga nasa probinsya na merong mahabang mga ruta. Kabilang dyan yung mga ruta na papunta ng Bicol,
Lawag, Cagayan, tsaka yung iba pang mga area sa Northern Luzon. Ayon nga sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 790 na yung mga provincial bus na meron ng special permit para sa undas. Ayon sa LTFRB, October 15 pa lang ay nakapag-issue na sila ng mga special permit. Sa panayam natin kaninang umaga kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, ipinaliwanag niya na yung special permit ay para makabiyahe yung mga bus doon sa lugar na hindi nila ruta. Kinakailangan ito upang hindi sila mahuli bilang out-of-route vehicles at masasakop pa rin ng passenger insurance yung kanilang mga pasahero sakaling pagkaroon ng aksidente. Nagbigay ang LTFRB ng special permit dahil inaasahan ang pagdami o pagdagsa ng mga pasahero na mag-uuwian sa mga probinsya dahil nga sa undas. Ayon sa LTFRB, yung halos 800 mga special permit ay pwede pang madagdagan habang papalapit ang November 1. Samantala, kung sakaling kukulangin ang mga bus sa araw mismo ng November 1, merong mga itatalagang LTFRB personnel sa mga pangunahing terminal. Agad itong makakapag-issue ng mga special permit para sa mga bus augmentation. Dito sa Metro Manila, kabilang sa mga terminal na ide-deploy ang mga LTFRB personnel para sa ITX, sa Araneta Busport, mga bus terminal sa Caloocan City at mga bus terminal sa Maynila. Ayon sa LTFRB, bago yung November 1, magsasagawa rin sila ng inspection doon sa mga bus terminal para tiyakin na yung mga provincial bus ay nasa maayos na kondisyon para maiwasan nga yung mga aksidente para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Posibleng magrekomenda ang House Committee on Good Government and Public Accountability na magsampa ng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kung hindi maipaliliwanag ang ginawang paggasto sa 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education noong 2023 sa ilalim ng pamumuno ng pangalawang Pangulo na nooy kalihim pa ng kagawaran. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Posibleng kasuhan ng plunder si Vice President Sara Duterte kung hindi niya maipaliliwanag kung paano ginastos ang 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng kanyang termino bilang kalihim nito. Pagkamal ng yaman sa iligal na paraan ang kasong plunder na hindi bababa sa 50 milyong piso at kadalasang nasasangkot sa kasong ito ang mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, kung hindi makapagbibigay ng malinaw at sapat na paliwanag si VP Sara kung papaano ginamit ang pera, tungkulin ng mga mambabatas na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang. Kabilang na ang kasong plunder upang maprotektahan anya ang interes ng publiko. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Sara. Sa October 17 House Committee hearing, kinumpirma ni DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla ang issuance at encashment ng 3 tseke na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos ni DepEd Special Disbursing Officer at close aide ni VP Sara na si Edward Fajarda noong 2023. Gayunman, walang record anya na makikita kung papaano ginamit ang pondo. Batay kay Congressman Gonzales, pera ito ng taong bayan at kailangang tiyaking nagamit ito ng tama. Ang iniimbestigahang 112.5 million pesos na confidential funds ay bahagi ng 150 million pesos na ipinagkaloob sa DepEd noong 2023. Ang unang taon na nakatanggap ng ganitong uri ng pondo ang kagawaran. Para ito sa mga programang nakatuon upang maiwasan ang pag-abuso sa mga paaralan, labanan ng extremism at insurgency. Wala pang tugon hinggil sa issue si VP Sara.
Kinansela ng House panel ang nakatakda sanang pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw ng Lunes dahil sa epekto ng Bagyong Christine sa maraming bahagi ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakakita na umano ng potensyal na impeachment grounds laban kay Vice President Sara Duterte ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa gitna ito ng anyay hindi maipaliwanag na maayos na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng termino ng pangalawang Pangulo. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, ano yung batayan na nakikita ng committee dyan sa Kamara sa posibleng impeachment complaint laban kay VP Duterte? Aga, naniniwala si Manila Representative Joel Chua, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na meron ng 2 potential grounds para sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds nito noong 2022 at 2023. Ito ay ang graft and corruption at ang betrayal of public trust o pagsira sa tiwala ng publiko, lalo na kung hindi anya maipaliliwanag ng maayos ng pangalawang Pangulo kung saan ginamit yung mga bilyong pisong halaga ng pondong ito. Ang House Committee ang nag-iimbestiga sa ginawang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education nang ang Vice Presidente pa ang kalihim ng kagawaran. Partikular na yung 125 million pesos ng OVP noong 2022 na ginamit lamang sa loob ng 11 araw. Gayun din yung unaccounted for o hindi alam kung saan ginamit na 15 million pesos na halaga ng confidential funds naman ng Department of Education noong 2023. Posible namang ipagpatuloy ang pagdinig ng House panel sa Nobyembre sa pagbabalik sesyon ng Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Nagsimula na ngayong araw ang investigasyon ng Senado hinggil sa kontrobersyal na War on Drugs campaign ng nakaraan Duterte administration. At sa kauna-unahang pagkakataon, dumalo sa investigasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan makakaharap rin niya si dating Senador Leila de Lima na kapwa-imbitado bilang resource person. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga natalakay sa investigasyon at ano na ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte? Kailan nagbigay ng kanya-kanyang opening speech ang ilang mga senador kaugnay nga dito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng illegal na droga o kampanya kontra illegal na droga sa bansa. Pinangunahan ang pagdinig ni Subcommittee Chairperson Senator Aquilino Coco Pimentel III na nagsabing pagkakataon nito na makapagpaliwanag ang mga inaakusahan kaugnay ng drug war. Kailangan aming malinaw kabilang na ang maraming biktimang suspect kung ano at sinasabing nanlaban sa mga pulis kasabay ng mga isinagawang operasyon. Partikular na sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag naman ni Senate Pro Tempore Senator Jinggoy Estrada na mahalagaan niya na isaalang-alang ang mga karapatang pantao at dignidad ng lahat ng individual na apektado. Kinwestiyon naman ni Senador Risa Ontiveros na bilang ang mga mahigit 100 batang namatay sa mga kampanya, kabilang na ang 1 taong gulang na sanggol. Sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dumadalo siya hindi lamang bilang Vice Chairperson ng komite, kundi bilang resource person, bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa Duterte administration. Kapwa naman binigyan din ni Senador Robin Hood Padilla at Senador Christopher Bongo ang benepisyo ng War on Drugs campaign ni former President Duterte. Partikular na dito ang kapanatagan ng komunidad laban sa mga kriminal. Bago magsimula ang pagdinig, sinabing dating Pangulong Duterte na ginawa niya ang dapat gawin dahil kailangan niya itong gawin. Ito anya ay para protektahan ang mga mamamayan at bansa. Maasa rin ito ng patas sa pagtrato sa pagdalo nito sa pagdinig ng upper chamber. Wala rin anyang problema sa kanya sa pagharap niya kay dating Senador Leila de Lima dahil nagpuntaan niya ang dating Pangulo para magsagawa ng
mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. Alright, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sinabayan ng kilos protesta ng pro at anti-Duterte groups ang isinasagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa War on Drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. Para sa detalye may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na yung update sa isinasagawang protesta dyan? Aga, sa ngayon ay maayos naman ang sitwasyon dito bagamat mayroong kantsawan, sigawan sa pagitan ng pro at anti-Duterte. Pero hindi pa naman sila nagpapang-abot hanggang ngayon at itong mga nandito sa aking gawing kaliwa, yan ay ang mga anti-Duterte. At pangatlong batch na yan at nila kanina hanggang tanghali lang sila mananatili. Ito namang bandang kanan ko dun sa tabi na malapit sa may gate ng Senado ay hanggang matapos daw yung ginagawang hearing sa loob at saka sila aalis. Kalsada lang ang pagitan nitong mga relihista na mga pro at anti-Duterte sa main gate ng Senado kung saan ang mga pulis ang namamagitan. Kanina muntik pang magpang-abot ang dalawang grupo, inawat lamang sila ng mga pulis. Maagang nagsagawa ng kilos protesta sa harapan ng Senado ang Akbayan Party, kasama nila ang pamilya ng mga biktima ng war on drug noong nakaraang administrasyon. Panawagan nila na papanagutin si dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drug kung saan libo-libo umano ang nasawi kasama na ang mga collateral damage. Sa kabilang kalsada naman ang mga grupo ng pro-Duterte hindi rin nagpatalo. Anila sa panahon ng dating Pangulo nang ipatupad ang war on drug ay naging tahimik ang lansangan at nasugpo ang iba't ibang krimen. Kaya suportado daw nila ang dating Pangulo. Hiling nila si Senado, huwag namang bastusin ang dating Pangulo dahil pumayag naman itong humarap sa pagdinig. Nang pumasok na sa loob ng Senado ang ibang mga pamilya ng mga biktima, ay umalis na rin ang akbayan at tinapos na ang kanilang protesta. Pinalitan naman sila ng iba't ibang progresibong grupo at ipinagpatuloy ang programa. At sa ngayon, nakantabay pa rin tayo dito sa labas ng Senado kung aalis na ba itong mga relihista. Pero itong mga nakasama namin dito kanina ay unti-unti na silang bumabaklas dito. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sinaksihan kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagsa concession agreement para sa privatization ng Laguindingan International Airport sa Misamis Oriental. Dahil sa kasunduan, ite-take over ng Aboitiz Infra Capital Incorporated ang operasyon ng naturang airport. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang mahalagang nilalaman ng kasunduan? Mas mapapaganda ba niyan ang operasyon ng Laguindingan Airport? Yes, Ella, inaasahan na dahil sa public-private partnership deal na ito, mas magiging maayos ang serbisyo sa mga pasahero ng Laguindingan na International Airport sa Misamis Oriental. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, halos 4 na beses tataas ang passenger capacity ng airport bukod pa sa ibibigay na oportunidad na trabaho ng concession agreement. Aboitiz Infra Capital will expand Laguindingan's capacity from 1.6 million passengers annually to 6.3 million.
Like other airport development projects, Lagindingan's transformation should promote regional growth, generate jobs and livelihood, and create investment opportunities. Kanina mismong si Pangulong Marcos ang sumaksi sa paglagda ng concession deal. Ayon kay Pangulong Marcos, oportunidad ito upang mas mapaganda ang pasilidad para na rin sa publiko. Provides us with the opportunity to expand the facilities, upgrade the terminals, augment capacity, and deliver our services in a safer, efficient, and more convenient way. Itinuturing na gateway ng Northern Mindanao ang Lagundingan Airport. 30 years ang concession period para sa naturang airport. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Tiniyak ng South Korean company na Miro Systems na makukumpleto na nila ang pag-deliver ng mahigit 110,000 automated counting machines o ACMS sa susunod na buwan. Narito ang report ni Dante Amento. Mahigit 78,000 units na ng automated counting machines o ACMs ang dumating sa bansa. Ito ay gawa ng South Korean firm na Miro Systems Company Limited na gagamitin sa 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Nasa 110,620 ACMs ang gagamitin para sa 2025 elections. Ayon kay Ken Chu, Vice President ng Miro, nasa 105,000 ang natapos na ACMs. Dagdag pa nito, sa susunod na buwan ay tatapusin nila ang pag-deliver sa lahat ng mga makina. Ayon kay Cho, mas maaga ito ng isang buwan kaysa nakasaad sa kontrata. Be dedicated to provide the best service and to our commitment. Actually, we, as of yesterday, we have completed 105,000 ACM production. So that's way ahead of our original schedule that was provided by Commonwealth, which is end of December, but we're going to be completing our production by end of next week. Pagdating sa bansa, dadaan pa sa iba't ibang test ang mga makina tulad sa hardware test. Gagamitin din ang mga ito sa mga test voting. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang petisyon ang inaasahang ihahain sa Supreme Court. Mamaya na layong ipawalang bisa ang ordinansa na ipinasa ng Taguig City Council na nagdaragdag ng bilang ng mga konsehal sa bawat distrito ng lungsod. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, bakit daw tinututulan ng mga petitioner yung pagdaragdag ng mga konsehal sa Taguig City? Magandang tanghali, Ella. Inaasahan nga mamaya na isasampa ni dating Supreme Court Associate Justice Dante Tinga sa Korte Suprema ay yung kanyang petisyon. Nais ng dating maestrado na ipawalang bisa ang concurrent resolution ng Kamara at Senado at ang ordinansa ng City Council ng Taguig City. Kaugnay ito sa paghati sa Embo Barangays kung saan ang 3 ay inilipat sa First Legislative District ng Taguig at ang 7 naman sa isa pang distrito. At tinaasan ito ang councilor sa bawat distrito mula 8 at ginawa ng 12. Ayon kay Tinga, labag kasi sa saligang batas ang ginawa ng Kongreso at City Council ng Taguig. Kailangan anya ng batas para bumuo ng panibagong distrito at ang kapangyarihang ito ay nasa Kongreso. Pinawalang bisa din ito ang COMELEC resolution na ina-adapt ang resolusyon ng Kongreso at Taguig City. Ayon pa kay Tinga, patay sa desisyon ng Korte Suprema, hindi may tuturing na batas kahit pa ang joint at concurrent resolution ng Kongreso patay sa kaso ng ang NARS party list versus Executive Secretary. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Magsisimula na mamayang alas 7 ng gabi ang opening ng UNTV Cup Season 11. 15 kupunan ang magtutuos kung saan 3 million pesos ang cash prize na mapapanalunan ng champion. Narito ang report ni Bernard Dagis. Muling
Muling magbabalik ang ating mga public servants sa natatanging liga na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. Mamayang alas 7 na ng gabi, saksihan ang pagsisimula ng UNTV Cup Season 11 sa Araneta Coliseum. At para mas maging sulit ang pagpunta sa venue ng mga manunood, may handog ang Partners in Public Service ng UNTV. Simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, maaaring lumapit at mag-inquire sa help desk ng Pag-ibig Fund at SSS. Gayun din sa serbisyo booth ng PhilHealth. Pwede ring mag-process ng postal ID sa tulong ng PhilPost. Maaaring bisitahin ang social media pages ng PhilPost o ng UNTV Sports para sa requirements. Samantala, 15 team ang magtutuos ngayong Season 11. Tulad ng nakaraang season, 3 million pesos pa rin ang cash prize, tax-free, para sa magiging kampyon na itutulong naman nila sa kanilang napiling beneficiaries. Kaya naman malaking hamon para sa defending champion Department of Agriculture o DA Food Masters na maidepensa ang kanilang titulo at makuha ang back-to-back championship na wala pang nakagagawa sa kasaysayan ng UNTV Cup. Like ko sinasabi sa mga players, dapat we have to work hard, pakita na deserve tayo nag-champion last season. Dapat palaban tayo lagi. May nagbabalik sa liga ng public servants ngayong season, ang PhilHealth Consulta. Ang management po ay sumusuporta sa magandang adhikain ng liga. Ang paghahanda po natin for this season, nagpahiram po ang ating mga regional vice presidents ng mga players natin from the regions, and we hope to give a good competition. Ang pinakabagong koponan naman sa liga ay ang Bureau of Jail Management Penology o BJMP Greyhounds. Kasama pa rin sa liga ng public servants ang 4-time champion Armed Forces of the Philippines o AFP Cavaliers, 2-time champion Judiciary Magis, Season 5 champion PNP Responders, Season 6 champion Senate Defenders, Season 8 champion DNR Warriors. Excited na rin ang Season 10 runner-up SSS Kabalikat na ngayon ay tatawaging SSS Pension Boosters. Ginawa namin nagpa-tryout kami sa iba-ibang branch ng SSS. So may mga nakuha naman kami sa iba-ibang branch ng SSS. Siguro enough na yun para makatulong sa team namin. Handa na rin ang Season 10 third placer Ombudsman Grab Busters, Commission on Elections o COMELEC Vanguards, Department of Foreign Affairs o DFA Emissaries, Department of Justice o DOJ Beacons, GSIS Furies at ang NHA Home Masters. Para matiyak na mas balanse ang bawat koponan at competitive, tinutukan ng commissioners ng UNTV Cup ang pagbuo ng lineup ng bawat koponan. Kinausap natin lahat ng teams kung ilan ang pwede nilang i-recruit. Sumama na rin ako sa discussion sa kanila. Let's say sa isang team, kung kulang nila ay malaki, yun ang sinasuggest ko sa kanila. Siguro you have to get a big man para to beef up your team. Doon naman sa iba na sobra-sobra na sa point guard, mas kailangan mong shooting guard. Siguro shooting guard ang kailangan mo kasi kulang ka ng outside shooter. Something like that, to the point na nakialam na ako doon sa combination ng mga players niya. For those of you following our Liga ng mga public servants, expect your public servants to be doing better, a lot better than before for this Season 11. So we're all inviting you to watch Season 11 of the UNTV Cup. Bernard Daddies, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Nahum, Kapitulo 1, versikulo 7 na nagsasabi, ang Panginooy mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong nangaglalaga ng kanilang tiwala sa Kanya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.